Buenos días a todos mis amigos. Es su Carancho Miguel Hill. Ngayon po'y araw ng Huwebes, August 27, 2015. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Nako, ang inyong Carancho ngayong umaga ay nag-iisa. Nag-iisa dahil meron na naman pong pinuntahang event o meeting ang aking kapartner na ating alkalde ng Himpapawid, si Mayor Fred Lim. Pero bukas po, present po siya at ating makakasama muli. Anyway, hindi naman ako ganap na nag-iisa dahil kasama pa rin naman natin ang guard dog ng bayan, si Gardo, hanggang dikit ng kabutihan, kaaway na mortal na mga kawatan. Ayan po. Ayan ang ating guard dog. So safe na safe po tayo dito sa ating studio. Kahit na ngayon, nag-iisa tayo. Hindi naman nag-iisa, meron tao pala dyan sa labas. Anyway mga Karancho, kung nais nyo tumawag o di kaya nais nyo mag-text, kung gusto nyo makilahok sa paksang ating pag-uusapan ngayong umagang ito, ang ating text line is 0977-342-1644. Inuulit ko po, 0977-342-1644. Yan po ang ating text line. Pero kung gusto nyo naman na yung tinatawag nating voice calls, kung gusto nyo maere ang inyong tinig, maganda man ang inyong tinig o hindi, meron din po tayong hotline. Yan naman ay 412-0288. 412-0288. Yan po ang numero ng ating hotline. Bukas na bukas po ang ating mga linya para sa lahat ng inyong mga concerns. Sinasabi ko nga parati na kahit na nais nyo lang magpabati ng happy birthday o di kaya happy anniversary, ay welcome po. Yan, yung inyong mga panawagan na yan dito sa aming programa ni Mayor Lim. At lalo na kung meron kayong mga sumbong o di kaya meron kayong mga nakikitang hindi maganda sa inyong kapaligiran, sa inyong pamayanan, huwag na kayo magatubili at i-text o di kaya itawag sa amin at sisikapin namin dito sa aming himpilan na bigyang katugunan ang inyong mga panawagan. Basta wag lang po cash. Ayan. Basta wag lamang po cash. Anyway, napansin ko kaninang umaga, parang medyo madali-dali ng kaunti ang aking biyahe mula sa aming tirahan hanggang dito sa studio. Diyan po, binaybay ko po yung Marcos Highway, yung Aurora Boulevard, hanggang dito sa E. Rodriguez. Bagamat, siyempre, hindi natin naganap na maiiwasan yung traffic. Medyo, kaunti lang. Pero medyo maginhawa ng kaunti ang ating trip. Minsan din pala, parang paswerte-swerte din yan, mga Karancho. Minsan hindi grabing sama ng trapiko dito sa Kamaynilaan. Bukas kaya. Bukas is a Friday, so baka medyo nakababaliw na naman ang traffic. Sana hindi. Sabi naman ni Transportation and Communication Secretary Abaya, hindi naman daw patal, hindi fatal o hindi nakamamatay ang traffic. Ayan, siguro baka meron siyang tsuper, meron siyang personal driver. Kasi sinasabi nga nila, itong traffic man ay hindi direktang nakamamatay. Maraming tao nababaliw kaya nakakapatay dahil dyan sa traffic. O di kaya, bigla na lang nagsusumikip ang dibdib. Sa inis. Lalo na kapag sa umaga meron kang hinahabol na oras, papunta ka sa iyong opisina, marami nagsusumikip ang dibdib. At baka tuloy-tuloy na. Kaya talagang kailangan bigyang katugunan ng ating pamahalaan itong traffic. Pero sinasabi ko nga, paminsan-minsan, parang alatsamba din. Alatsamba, minsan may mga oras na kahit papano gumagalaw. Pero kadalasan, kagabi po, nung ako'y pauwi galing dun sa isang ating pinapasukang trabaho, gabi na. Ganap ng 10:00 ng gabi dito sa C5. Nako, nakamamatay. So, yung mga nagsasabing hindi patal o hindi fatal, yung kondisyon ng trapiko dito sa Kamaynilaan. Sir,
out of touch kayo sa nangyayari dito sa ating lipunan. Sinasabi nga nila yung transport situation dito sa ating bansa, terrible. Terrible. Napabayaan ng husto. Bukod dito sa palpak na serbisyo ng MRT na lagi pa rin daw sira. Sa kabila ng kung ano nung sinasabi na pinagbubuti na yung serbisyo, aba, kailangan natin makita yan. Yung sinasabi ng bilang ng bagon, meron nagsasabi, baka hindi naman talaga ganun karaming bagon o yung train, yung carriage, ang gumagana at napapakinabangan ng madlang pasahero. Hindi na natin alam yun. Bastang sinasabi natin sa nalalabing panahon ng kasalukuyang administrasyon, kinakailangan na ayusin nila o pagbutihin nila kung hindi man na mabigyan ng pangmatagalan at permanenteng solusyon itong transport crisis. Yan po ay tamang salita. Ang sitwasyon po natin ngayon ay krisis na kung pag-uusapan natin yung transportasyon. Kasi po yung transportasyon, hindi lang naman yan MRT, hindi lamang yan LRT o PNR, o di kaya hindi lang din yan yung pagsusumikip ng traffic, yung problema sa bus, o problema sa kolorum. Yan ang yung transport crisis ay pinaka-epekto. Yan ang tinatawag na end result ng pinaghalo-halong mga problemang yan. Yung problema sa mga riles, yung problema sa mga buses or jeeps, or even yung mga tricycle, yung problema ng traffic congestion. Yan, pag parang pinagmasa-masa mo yan, pinagsama-sama mo yung mga problema na yan, kung tutuusin, sasabihin mo, magkakahiwalay yung mga problemang yan. Pero yan po ay nag-iisa, nagsasama-sama, nagtutulungan para pahirapan tayong lahat. Kaya yung mga opisyalis ng gobyerno na hindi nila feel o hindi nila ramdam ang severity o kung gaano kagrabe ang sitwasyon na nararamdaman nating mga pangkaraniwang Pilipino na kada umaga ay lumalabas upang magtrabaho at kumita ng kaunti para maiuwi sa ating mga mahal sa buhay. Aba, ito mga opisyalis ng gobyerno na ito, palagay ko mga anak mayayaman yan. May mga personal driver yung mga yan. At tayo kumakatok sa kanilang mga puso, kung meron silang mga puso, na sikapin namang unawain yung sitwasyon ngayon. Hindi puro yung press release sa kanilang mga ginagawa, di umano. Solusyon na nila yung problema. Aba, hindi tayo magbibigay ng panukala kung paano nila gagawin yan. Sila ang pumili sa sarili nila. Sila nagluklok sa kanilang mga sarili dyan sa mga posisyon nilang matataas at makapangyarihan. Kaya, dapat lamang silang gumawa ng solusyon dyan sa problemang yan. Di po ba, mga karancho? Merong mga think tank, yung mga gumagawa ng pag-aaral sa ekonomiya, mga matatalinong tao ito. Hindi lang dito sa ating bansa, kundi mga sa ibang bansa, mga dayuhan, na pinag-aralan nila yung traffic situation dito sa Kamaynilaan na palagay ko wala namang magsasabing hindi totoo. Na sa loob ng nakalipas na 5 taon ay paggrabe ng paggrabe. Lalo na ngayon, yung ika nga last 2 minutes ng kasalukuyang administrasyon, nakita nyo, yung mga roadworks, yung mga pagkukumpuni ng daan, yung pagtatayo ng infrastruktura, ay tila nagkasabay-sabay. Nagkasabay-sabay. Bakit po ba? Yung iba, hindi naman po ako nagsasabi nito, pero mas matatalino sa akin, sinasabi, ganyan daw talaga, pagpapalis ng isang administrasyon, di magkaugaga, kung paano hahabol daw sa last 2 minutes ng karagdagang kita.
mula dito sa mga billion peso infrastructure projects na ito. Pero kung ang isang liderato, political man o sa pribadong sektor, o kahit saan, kapag ang isang yung tinatawag na manager ay merong vision, merong foresight, yung paggawa ng kung ano-ano mga proyekto ay hindi ginagawang last minute. Sana kung nasimulan yan, mga 2013, o kahit na siguro nung nakaraang taon, 2014, ito mga proyektong ito, pwedeng i-distribute yung hindi sabay-sabay ginagawa. Ang problema ngayon, hindi tayo umaangal sa mga proyektong isinasagawa. Dahil kung talaga naman mga infrastructure projects na makatutulong sa atin sa long run, bakit naman hindi? Ang masama po, yung pinagsasabay-sabay. At dahil kaliwat kanan ng ating mga lansangan, makikita nyo merong mga bulldozer, merong mga pison, o di kaya may hukay na malalim o nababawasan ng isa o dalawang lanes ang isang daanan. At kung lahat ito ay sabay-sabay, tila sa bawat kanto, sa lahat ng bahagi ng Metro Manila, pag sinabay-sabay, anong magiging bunga niyan? Di ba yung traffic? Alam naman natin na masama na ang traffic situation dito sa Metro Manila pagkatapos sinabay-sabay pa ito. Aba, ano ba ginagawa nila? Sinasadya nila. Siguro parang sinasadya tayong pahirapan ng mga taong dapat gumagawa ng mga paraan para mas maging maginhawa ang ating buhay. Di po ba? Callousness, ika nga. Pero mabalik tayo dun sa sinasabi kong yung pag-aaral ng mga economic think tank. Sinasabi nila sa kada taon, bilyong-bilyong piso. Ang nawawala sa hindi lang sa kabambayan, kung hindi sa ating lahat in terms of lost business opportunity. Dahil sa traffic. Ano ba yung lost business opportunity? Sabihin na lang natin sa isang jeep, kung ikaw ay operator. Dati, yung jeep nyo, sa loob ng isang araw, pagpalagay na lang natin, dahil hindi naman tayo eksperto dyan, nakakalimang ikot. Nakakalimang ikot dito sa kung anumang ruta nyo. Pag sumama yung traffic, sa kasalukuyang sitwasyon, baka 2 o 3 na lang. Di bawas kita yun sa'yo. Bawas kita yun doon sa operator, bawas kita yun doon sa tsuper, at mas bugbog pa yung sasakyan. At mas marami pang krudo ang kinukonsumo ng sasakyan. Kasi yung matagal na idling sa lansangan, alam naman natin, bukod sa mas malakas yan sa krudo o sa gasolina, ay mas mabaksik pa yan sa clutch. Di ba? So yan ang tinatawag na lost business opportunity. Yung cost mo, yung overhead mo, yung puhunan mo, hindi naman nababawasan. Bagkus minsan nadadagdagan pa. Pero, yung kita mo, yung revenue mo, yung income mo, ay bumababa ng malaki. Ayan. Mga simpleng bagay, mga simpleng issue ang pang-ekonomiya. Medyo pag-usapan po naman natin ngayon yung mga isyong pananalapi. Yung iba sinasabi, uy, boring. Boring yan, dude. Yung mga isyong pananalapi. Boring po yan pag wala po tayong balak kumain sa mga susunod na araw. Pero kung tayo po ay may balak na kumain, magbayad ng ating mga bill sa ilaw, ating mga utilities na iba, at ibang mga serbisyo, ay mga isyong pananalapi, isyong pangsikmura, ay dapat sikapin nating intindihin. At bukas po ang ating linya sa inyong mga kuro-kuro, sa inyong mga reaksyon sa ating pinag-uusapan, 0977-342-1644. Yan po ang ating text line. At ang ating hotline naman para sa voice calls is 412-0288. Bisitahin din ang aming website, atrimedia.com,
puntahan ng radio broadcasting para sa listahan ng mga programang maaari niyong subaybayan sa aming himpilan. Meron din po tayong live streaming via ustream.tv at mga link para sa ating social media accounts katulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Bueno, mga karancho, sa puntong ito, alamin muna natin ang tumpak na oras. Ang oras po natin ngayon ay 11:23 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng David Salon. Sa pag-usad at pagbabago ng panahon, may kaakibat na pag-usbong ng korupsyon at katiwalian. Kailangan ng bayan ang katapat at patas na katarungan upang makamit ang tunay na pag-unlad. Narito ang inyong mga alagad sa public service, subok ng panahon at tunay na mapagkakatiwalaan, walang kinakatigan kundi katotohanan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Kasama ang inyong garancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Ang inyong garancho, Miguel Hill. Inyong makakasama Lunes hanggang Biyernes sa programang Katapat at Karancho sa radyo. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Katapat at Karancho sa radyo. Sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, Katapat at Karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. DWBL 1242, A Tri-Media Broadcasting. Narito ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. At ang inyong garancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Dito sa Katapat at Karancho sa radyo. Ayan, nagbabalik po tayo. Anyway, mga karancho, itong napag-usapan na rin naman natin, o napag-uusapan na rin naman natin yung mga tinatawag nating isyung pangsikmura. Kasi madalas napag-uusapan natin yung mga isyung politika. Yung isyung politika ay mahalaga rin yun, pero minsan yung mga bagay-bagay dyan, particular yung mga personal na buhay ng ating mga politiko, wala na tayong pakialam dyan. Mas interesado tayo at mas dapat natin tutukan yung mga tinatawag na isyung pansikmura dahil yan po ay direktamenteng nakakaapekto sa ating pamumuhay, sa ating hanap buhay. At sa may epekto po yan kung meron ba tayo o walang ihahain bukas sa ating mga tahanan, di po ba? Ayan. Ito po ang isang nakuha natin na bagong datos tungkol sa ating ekonomiya. Sabi nila na ang ating pambansang ekonomiya daw ay lumago nitong second quarter ng 5.6% yung ating gross domestic product o GDP. 5.6%. Ngayon,
Ito'y may mga nagtatanong, bakit mo pa ba't mo pa ibinabalita yang Karancho? Hindi naman natin naiintindihan yan. Ano bang pakialam natin dyan? Aba, importante po yung mga bagay-bagay na yan. Hindi lamang para dun sa mga sinasabi natin ng mga taong mataas ang pinag-aralan, yung mga matatalinong tao, yung mga politiko, o di kaya yung mga negosyante. Tayo mga hamak na mga manggagawa, importante rin pong nalalaman natin at meron tayong pag-unawa dito sa mga bagay na ito. Bakit po? Dahil yan ang magiging sukatan, unang-una. Ano bang mangyayari sa ating buhay-buhay, sa ating mga hanap buhay, sa ating ekonomiya, sa ating pananalapi? O dun sa dolyares na pinadadala ng ating mga loved ones mula sa ibayong dagat, sa kanilang pagsusumikap at pakikipagsapalaran sa ibang bansa para makapag-remit, makapagpadala ng salapi na ating gagamitin sa ating pang-araw-araw, pang-matrikula ng mga bata, pambili ng gamot, pambayad ng kuryente, tubig. Yan po. Ang ating GDP daw umakyat ng 5.6%. Ito naman ay pagkakaalam ko, kapos ito. Kapos sa target ng pamahalaang Aquino. Pagkakaalam ko, ang pinaka-target nila, gusto nila maabot yung 7% GDP growth. Bagamat kung ikaw ay ekonomista, sasabihin mo yung 5.6, kung ito'y positive, ibig sabihin, kung umakyat pa rin, umusad pa rin ang ating ekonomiya, hindi naman masyado masama. Ang sinasabi lang natin, yung mga objectives, yung mga pag-usad ng ekonomiya na siyang tinatarget o pinupunturya ng kasalukuyang pamunuan ay hindi naaabot. Ngayon, sinasabi natin na itong mga huling araw, nananamlay ang ating salapi. Ito po, siguro, higit pa dun sa stock market na sinasabi nilang nagre-recover o nag-rebound sa salita ng mga analysts dyan sa merkado. Kasi po kanina sinasabi nila yung stock market ay nag-rebound o patuloy na nagre-recover kasi nung isang araw sumadsad ito. So, hindi lang sumadsad. Parang sumadsad, bumulusok pa at gumugulong-gulong pa pababa. At bilyon-bilyong piso ang nawala sa merkado. Ayan. Ngayon, nagre-recover daw. Kahapon, nakaakyat muli ng 37 points. Kani-kanina, nasa mahigit 100 points. Parang 101 points ata yung kanyang nabawi noong bago lang itong programa natin. Siguro mga 40 minutes ago. Ayan. Nasa ganung antas. Anong pakialam natin dyan? Ito po. Pakinggan nyo lang ako. Nakikinig na rin naman kayo. Kaya patulan nyo na yung ating issue ngayong umagang ito. Baka pare-pareho tayong mayroong mapulot na kaunting gininto ang aral na baka magamit natin kung hindi man ngayon sa hinaharap. Ito po. Itong ating financial capital market, sinasabi nga nila na medyo nananamlay nitong mga huling araw. Pero higit pa nga dito sa stock market, ang talagang binabantayan ninyo. Alam ko, binabantayan ninyo yung palitan ng piso kontra dolyar. Lalo na dahil milyon-milyon. Dati parang meron 2 million OFWs. Tayo, ang Pilipinas, pero ngayon palagay ko hindi lang 2 million yan. Parang old data na yan. Nadagdagan pa ang bilang ng ating mga kababayan na lumabas ng bansa, nakipagsapalaran, tiniis ng mawalay sa kanilang mga asawa at anak at mga minamahal sa buhay dahil sa nandoon ang oportunidad na kumita ng pera. Pag nananamlay naman ang palitan ng piso kontra dolyar, bumababa ang pag bumababa ang piso kontra sa dolyar, meron niyang epekto. Di po ba sa purchasing power? Kaya minsan nga, yung ating mga manggagawa, gusto nila na matamlay ang dolyar. Kasi pag lumalakas yung piso, mas marami daw silang nabibili.
Bagamat hindi laging ganun yung minsan din kasi pag yung palitan naman ng piso, pag mahina yung dolyar, maaari naman din itong magdulot ng pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya paikot-ikot din ito. Gayunpaman, karamihan sa atin gusto, lalo na yung mga families, yung mga pamilya ng OFWs, gusto nila na malakas ang piso. Para sinasabi nila mas kanilang na-stretch o napapahaba ang kanilang salapi. Mas marami silang nabibili. Kasi pag malakas yung dolyar at nanamlay naman yung piso, parang lugi daw sila. Anyway, basa-basa naman tayo ng inyong mga text. Ito po ang text sa atin ni Norman Texon. Si Norman Texon, ito si Norman ay frequent o avid listener din natin ito na siyang taga Sampaloc, Manila. Sabi ni Norman, good morning katapat, Sir Mayor Fred Lim, yung ginagawa ni Bert Lina na ay pangpasira sa liderato ni Pinoy, identified si Lina na dating GMA cabinet member. Common sense lang po. Bago matapos, tiyak kalahati ng Manila ubos na para yun susunod na uupo mabibigyan ng sakit ng ulo. Ano ba? Kayong mga konsuhol, apurahin ninyo ang pangungulimbat at tiyak na may paglalagyan kayo. At kapag manalo si Davao Mayor Duterte sa pagkapangulo, patayo o pahiga, pili na. Yan po ang text sa atin ni Norman Texon of Sampaloc, Manila. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay, Norman. Okay. Ayan nga po ang sinasabi natin na hindi magkaugaga ang marami sa ating mga opisyalis ngayon sa pangungulimbat habang meron pa kasi baka magising sa 2016 ang madlang Pilipino. At baka pag nagising, pumili ng ibang mga opisyalis. Yung ibang opisyalis, baka subok o baka hindi subok. Pero yung marami sa mga nakaupo ngayon, subok na pong. Subok. Subok na subok. Subok na mga magnanakaw. Ayan. Teka muna. Alam niyo po ang isang malaking issue ngayon sa Kongreso. Di po ba? Ang mababang kapulungan ng Kongreso, ang trabaho po niyan ay legislative. Tagagawa ng batas. Pero merong isang malaking issue ngayon sa Congress. Sa kanila, lalo na patungkol sa kanilang paggawa ng batas. Ayan po ay wala silang ginagawang batas. Bakit po? Abay, puros absent ang ating mga honorable congressmen. Ang ating mga mambabatas ayaw magsipasok. Puro bulakbol. Hindi nagsisipasok. Parang naalala ko tuloy nung ako'y nasa high school. Hindi naman always absent, mas masahol pa rin itong mga ginagawa ng mga kongresista na ito. Always absent. Magkano ba ang ating ginagasta kada ulo ng congressman dyan? Di ba milyon piso? Bawat congressman pinag-uukulan, hindi lang siguro 100 milyong piso ang budget para dyan sa kanilang mga aktibidad, sa kanilang mga proyekto, at sa kanilang mga pork barrel na wala na raw pero meron pa pala. Nako! Wala. Wala na raw pork barrel. Ewan ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin dyan. Pero wag na natin halukayin muna yan. Marami pong salapi ang ginagamit sa ating mga kongresista, ang ating ginagasta, ang kinukuha sa kabambayan para tustusan ang buhay, pamumuhay, pati kapritsyo nitong ating mga mambabatas tapos hindi naman sila nagsisipasok pala. Bakit hindi? Kung itong mga milyon-milyon ay tinatapon natin para tustusan yung kanilang buhay, yung kanilang pagtatrabaho kuno, ibalik na lang sa atin sa pamamagitan ng mga kung anong serbisyo publiko, baka mas mapakinabangan pa natin at matuwa pa tayo sa gobyerno. Ito
yung mga sino ba yung mga consistently absent na congressmen? Ay, dalawang pangalan ang laging naririnig natin. Unang-una si Congressman Ledesma. Ano ba? Ito ba si Jules Ledesma, congressman? At yung hulaan nyo kung sino pa yung isa. Walang iba kung hindi si Congressman Manny Pacman Pacquiao. Always absent din po yan. Alam nyo, iniidolo ko talaga sa boxing. Ito si Pacman. Pero sa pagsasagawa ng batas, kinalulungkot ko. Hindi natin po siya makakatigan doon. Dahil ang masasabi lang natin, yung milyon-milyon piso na ginagastos natin kada ulo ng mga taong yan. Sa salitang English, we are not getting our money's worth. Lugi tayo sa kanila. Binabayaran natin sila dahil naniniwala tayo sila napakatalino, napakahusay. At kaya nilang umakda ng mga panukalang batas at ganap itong maisabatas. At sa kanilang gawaing ito ay unti-unti nilang mahuhugot mula sa pagkakasadlak sa putik ng kahirapan ang sambayan ng Pilipino. Pero asaan sila? Ayun. Bulakbol Blues ang ating mga mambabatas. Sinasabi nila na itong chronic absenteeism ng ating lawmakers ay upang maharang ang ganap na pagsasabatas dito sa Bangsamoro Basic Law. Aba, tayo, in its current form, ay yung bersyon ng BBL dyan sa Kamara. Tutol na tutol din tayo dyan. Pero para ang pinaka-epektibong pamamaraan sa ganang akin, para ganap na mapalitan na, maamyendahan na, yung panukalang batas na yan, maisaayos na bago ganap na maipasa. Dapat sana yung ating mga mambabatas ay mag-attend ng sesyon at kontrahin nila yung batas. Ipaliwanag nila sa lahat ng kanilang mga kasamahan sa Kongreso at maging sa atin lahat kung bakit hindi dapat ipasa ang bersyon ng Kamara, yung BBL. Pero kung ang nangyayari, puro absent na lang para wag na lang mapag-usapan, paano naman yung mga ibang issue? Yung mga ibang issue na dapat, yung mga ibang mga panukalang batas, kagaya na lamang noong 2016 national budget, paano natin masisiyasat kung ito na naman budget na ito ay kagaya nga ng sabi ng iba, punong-puno na naman ng mga pork barrel? Paano natin maimbestigahan? At paano maitutuwid kung ang ating mga mambabatas ay nowhere to be found? Hindi matagpuan, hindi mahagilap. Ayan. Ganyan po nasasayang ang salapi, ang pera, ang pondo ni Juan de la Cruz. Kaya itong 2016, isa po yan sa mga dapat nating pinag-uukulan ng pansin. Yung ating bang mga kongresista, alamin natin. Alam nyo, ang mga Pilipino, magagaling naman sa internet, alamin nyo yung attendance record ng inyong mga congressmen. Sila ba ay nagsisipasok? O sila ba ay nawawala? Ano ba ang kanilang i-propose, na imungkahi, na ipanukalang batas? Meron ba? O sila ba ay mga miyembro ng tinatawag na silent committee? Yung komite ng katahimikan. Ibig sabihin yung mga congressmen na walang ginagawa, nasa isang sulok lang kung pumapasok. Kung hindi pumapasok, ano ba yun? Parang Committee on Absence. Diba? Absent sila lagi.
masakit po yan para sa atin na mga nagbabayad ng buwis. Tayo nga, makakarampot lang ang ating kita. Kinukuha pa ng pamahalaan ang bahagi ng ating kita na atin naman binibigay ng bukal sa puso dahil ito po ay duty natin sa ating sambayanan. Hindi po dahil mahal natin yung mga leader natin ngayon. Kaya po tayo nagbabayad ng buwis dahil tayo lahat ay may responsibilidad na umambag para sa ikauusad ng ating sambayanan. Subalit, pag ganito naman ang nangyayari, yung mga pinaglalagakan natin ng pondo, yung pinagkakagastahan natin, katulad nitong mga kongresista na ito, ay hindi naman tayo yung ating money's worth ay hindi naman natin napipiga mula sa kanila, ay di palitan na lang siguro natin sila. Di po ba? Ayan, yun ang mga bagay na dapat pinag-uusapan natin. Yung paano natin mapagbubuti ang ating sistema. Kung ito lang ginagawa ko na inihahayag sa inyo yung ating mga problema, kulang po ito eh. Ito lamang po ay simula. Pero nasa sa inyo pa rin, sa ating mga mahal na listeners, na mga botante. Kaya nga, nasa 2016, yung mga ating mga tinimbang at nagkulang ng mga opisyales, partikular na yung mga elected officials, wag na po natin sila ibalik sa kanilang mga kasalukuyang pwesto. Yung mga kilalang korap. Nako, pag ito'y napag-usapan, korap! Tingnan nyo. Sinasabi ko nga sa aking kapartner dito, si Mayor Lim, ang alkalde ng Himpapawid na banda roon. Kung nakikita nyo yung tinuturo ko, pero baka hindi nyo nakikita dahil kayo nakikinig sa pamamagitan lamang ng radyo. Ito, dun! Ayun, nandun yung korap. Ito po ang direksyon ng tinuturo ko. Ay, nandito po kami ngayon ang aming himpilan sa along Erod. Pag dinire-diretso mo po yung Erod na yan, matutumbok mo hanggang dun sa welcome. Ay, dun sa welcome, lumampas kayo. At dire-diretsuhin mo pa. Dire-diretsuhin nyo po. Doon po ang pinagkukutaan ng mga korap. Di ba, Gardo? Anyway, mga karancho, basa-basa muna tayo ng inyong mga text. Ito na ang text ni Donald Aquino ng Santa Maria, Tondo, Manila. Teka lang muna, ayusin lang muna natin ang may kahabaan ng kaunti. Donald Aquino, Santa Maria, Tondo, Manila. At sabi ni Donald, ngayong araw na ito ay tunay na mahabang panahonan, tiniis at patuloy na pinagtitiisan nating mga mamamayan. Ang problema nito nilipunan nating napunta talaga sa kawalan. Ika nga, palubog at patuloy na ang pagtahak sa pagdurusa. Tumpak. Dahil walang tunay na pagmamalasakit sa bayan ng mga taong bayan, yan talagang binubunga kapag patuloy ang pagtahak sa mali at kumukonsinti sa mga mali na ika nga ay walang tuwid na liderato at may tuturing na hindi matitino ang nagpapatakbo sa gobyerno. Kaya sumpa talaga ng kabiguan ang mararanasan ng karamihan. Salamat po at salamat din, Donald Aquino. Anyway, alamin natin ang tumpak na oras. Ang oras po natin ngayon ay 11:46 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Hammerhead. Sa pag-usad at pagbabago ng panahon, may kaakibat na pag-usbong ng korupsyon at katiwalian. Kailangan ng bayan ang katapat at patas na katarungan upang makamit ang tunay na pag-unlad. Narito ang inyong mga alagad sa public service, subok ng panahon at tunay na mapagkakatiwalaan. Walang kinakatigan kundi katotohanan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Kasama ang inyong garancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Ang inyong garancho, Miguel Hill.
Inyong makakasama Lunes hanggang Biyernes sa programang Katapat at Karancho sa Radyo. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Katapat at Karancho sa Radyo. Sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, Katapat at Karancho sa Radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. DWBL 1242, 8 Tri-Media Broadcasting. Narito ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. At ang inyong Karancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Dito sa Katapat at Karancho sa Radyo. Basa-basa muli tayo mga Karancho at ito, merong karagdagang text si Donald Aquino na babasahin din natin dahil ito yung makabuluhan eh. At alam naman natin ito si Donald talagang nagmamahal sa kanyang syudad. Kaya nakakapag-compose siya araw-araw ng ganitong mga ano ba yon? Yung mga text na makabuluhan at sumasalamin sa kondisyon talaga. Sa totoong kondisyon ng kanyang pamayanan. Ito babasahin ko po yung isang text niya. Itong bansa natin kulang na kulang talaga sa realidad. Realidad para sa tunay na pagbabago na dapat ay tayo yung taong bayan ang gumaganap at iguhit na natin yung tamang kapalaran nitong bansa nating agaw buhay sa sobrang pagdurusa at sa sobrang pagtitiis na walang humpay na kahirapan. Na ang may gawa ay yung mga magnanakaw. Magnanakaw daw. At mga walang hiyang leader. Maraming salamat po. At maraming salamat Donald sa iyong araw-araw na pag-aaksaya ng panahon at araw-araw na susulat. Hindi lang text ito parang liham ito. Parang liham. At na yung oras na yung inuukol para sa ating hamak na palatuntunan. Ayan. Okay. Nakakataba rin naman ng puso mga Karancho itong naging response ninyo sa pamamagitan ng mga text. Lalo na dito sa atin kahit na minsan nalalate ang inyong text sinisika pa rin natin na binabasa. Itong mga lumipas na araw na natalakay po natin yung issue ng pagbubukas ng balikbayan boxes. Aba, delubyo po ng mga, hindi lang yung mga text kundi pati dun sa mga Facebook may mga nagme-message, maging yung mga ibang taong kilala natin personal na nagte-text na sinasabi, talagang tirahin daw natin yung ginawa ng customs na pagbubukas dun sa mga OFW, balikbayan boxes, particular yung mga uwi dito ng mga OFWs. Pero wag na po kayong magalit dahil binago na po. Nakinig naman ang kinauukulan sa ating sa inyong
galit at sa inyong reaksyon, violent reaction dito. Dahil sinasabi nga, bakit imbis na yung mga malalaking mga smuggler ang pinupuntirya ng gobyerno, pinagdidiskitahan pa yung mga OFWs na palagay ko naman hindi naman nila inaabuso yung kanilang, hindi lang pribilehiyo yun eh. Karapatan na yan. Karapatan po yan na kung ano man yung bunga ng iyong halos sa pagpapaalipin sa ibayong dagat at iyong binili para ibigay sa iyong asawa, iyong anak, mga anak, inyong mga magulang, mga kapatid, hindi na dapat pinahihirapan pa o hindi na dapat nababawasan pa yan o nadadagdagan ng inyong pasanin dahil dyan sa inyong kagustuhan na makapagregalo sa inyong mahal sa buhay. At nakinig naman ng kinaukulan at sinasabi nga ngayon na totally ititigil na yung pagbubuklat ng mga balikbayan boxes, puwera na lang kung meron suspitsosong talagang mga pagkakataon. Yung ibig sabihin, meron talagang intelligence report na isang papauwi ay siksik, sabihin natin, kung anong kontrabando, partikular na droga, di ba? Kaya pagbubutihin na lang daw nila yung kanilang pag-e-x-ray, kasi lahat naman ho ng cargo talagang dapat idaan sa x-ray, at magtatalaga ng karagdagang mga K9, yung mga aso, mga dogs, yung mga bomb-sniffing dogs, mga drug-sniffing dogs, yung mga malalakas na pang-amoy na, at para malaman, o para kung meron talaga mga suspitsosong pagkakataon, doon lamang pakikialaman itong mga balikbayan boxes. At hindi lang yung mga balikbayan boxes, yung mga bit-bit, yung mga maleta, yung mga cargo in general. Ayan naman, sa tingin naman natin, fair naman yan. Makatuwiran yan dahil kung may hinala naman talaga na merong kontrabando, lalo na nga yan, drugs. Pag drugs talaga, dapat walang patawad dyan. Hindi dapat pinahihintulutan na makapusli talaga yan sa ating bansa dahil walang kahantungan niyan kung hindi kapahamakan at hinagpis sa ating mga kababayan, partikular na sa ating kabataan. Ayan. So nakikinig rin naman pala yung mga kinaukulan yun sa Bureau of Customs, sa Department of Finance, hanggang sa Palasyo ng Malacanang kahit papano. Hindi naman pala gaanong barado ng tutuli ang kanilang mga tainga. O baka naman dahil elections is just around the corner, pag nadisgusto ang madla sa kanilang mga pinagagawa, baka balikan sila at hindi sila maisalba ng mga PCOS machines pala. Ayun. So kinakailangan din talaga ng mga opisyalis nakikinig sa pulso ng publiko at hindi puro yung sinasabi nila na pagpapatupad o pagmamatigas o pagdidisiplina. Dapat inaalam rin nila yung saloobin ng madla. Ayan. So, tagumpay din pala kahit papaano. Ayun. Kaya kung tayo po, napakahalaga po ng ginagawa natin eh. Na tayo nagsusumigaw pag nakakita tayo ng mga kamalian sa ating kapaligiran. Huwag po tayo manahimik. Ang sambayanan, tayo mga maliliit na tao, pag nagsama-sama po tayo, meron tayong puwersa. Kaya itong ginagawa natin na tuwing umaga, na tayo'y bumabatikos, at hindi lang bumabatikos, minsan kung meron naman tayong mga magagandang nakikita rin, ating napag-uusapan din. Dahil meron nga sinasabi na you have to give credit where credit is due. Pero wala rin naman tayong takot na nabanatan, tuligsain, batikusin sa loob ng meron naman din tayong modo. Diba?
Pero wala rin tayong patawad sa ating pagpupuna sa mga hindi magagandang nakikita natin. Lalo na pag ginagawa po ng mga taong may kapangyarihan. Dahil ang kapangyarihan po na iginagawad sa ating mga opisyalis ng gobyerno, hindi yan para magpakasasa sila. Ang kapangyarihan na yan ay ginagawad sa kanilang konstitusyon ng ating saligang batas para tulungan tayong lahat na makaangat at bumuti ang ating buhay, ang ating hanap buhay, ang ating pamumuhay at magkaroon tayo ng kaunting liwanag sa ating hinaharap. Ayan. Anyway, meron po tayong announcement mula sa aming himpilan. Sa ating himpilan dito, nasa lahat po ng nadikitan na ng sticker ng 8Try Media at DWBL 1242. Paalala lamang po na meron serial number yan at dapat nyong itago yung kasama niyang card dahil po ay bubuno tayo every week ng swerteng serial number na magwawagi ng mga papremyo mula sa aming himpilan, kaya makinig lamang po araw-araw sa aming istasyon DWBL 1242 at baka isa na sa mga serial number ninyo ang mabubunot at kayo'y magwawagi ng napakagandang mga papremyo mula sa aming himpilan. And kung kayo na nga, yung number ninyo ang aming mabubunot, kung swerte kayo, you can claim your prizes at 8Try Media Studio, 1152 Seneca Plaza Building, Unit 404. Ika-4 na palapag po yan. Unit 404, E. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City. At pwede nyong kunin yung inyong premyo kung kayo nga mananalo from Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Sa makatuwid ay office hours lang po. Ayan. Ngayon, meron po tayong pagkatapos po ng balita sa tanghali na siyang susunod naman dito sa ating programa, meron po tayong tanong ko, sagutin mo. Yan po ay ang programa ni Shalala at ni Baby G. Mark Canlas. At mamaya po, nandyan sila sa Barangay Hall of Barangay 487 Zone 48, Cristobal Street, Sampaloc, Manila. Ayan. Kaya kung nandyan po kayo, malapit-lapit kayo, walking distance, o natatanaw nyo itong Barangay Hall ng Barangay 487, Zone 48, Cristobal Street, Sampaloc, Manila. Ano pa iniantay nyo? Makigulo kayo doon at sagutin ang simpleng mga tanong ni Shalala. At kayo'y magwawagi ng napakagandang mga papremyo. Bueno, mga karancho, dyan nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Antabayanan po ang ating balita sa tanghali. Ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa pag-usad at pagbabago ng panahon, may kaakibat na pag-usbong ng korupsyon at katiwalian.